Ito, speaking of vloggers. So, speaking of hired vloggers. Ano nga ba yan, Kent? Ito na. Alam nyo mga kababayan, ha? Si Harry Roque, at naalala nyo mga kababayan, yung isang vlogger na tinatawag nilang si Rosalinda? Yeah? Si Rosalinda or si Mr. Talker. Kung naalala nyo noon na hinahanap ni Attorney Cristina Conte ng ICC, na gusto niyang kasuhan kasi nilagyan siya ng sungay. Si Rosalinda, yung payat. Ito mga kababayan, napansin nyo ba ito? Ito ha, ito. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ito na, mga kababayan. Nakita nyo ba yan? Ayan po si Rosalinda. Ayan po yung si Mr. Talker. Ayan po si Harry Roque. Ano po ba ang napansin ninyo mga kababayan? Anong napansin ninyo sa dalawa? Ito po yung before. Ayan na po yung after. Ito po yung before ni Roque. Ayan po yung after. So ano pong nagkaiba? Di ba sabay-sabay po silang pumayat? Di ba sabay po silang naging kalansay? Bakit nga ba? Ito lang po ang sagot dyan mga kababayan. Either binitawan na, wala ng budget, katulad nito, sinipa na, wala ng budget, ultimo humba, kakain na hindi nagpapaalam. Ngayon mga kababayan, kung gaano man kapayat ang amo nila, ganun din sila kapayat. Si Digong, butot balat, pero healthy. Saan ka nakakita? Butot balat, healthy? Tanga ang maniniwala dun. He is skin and bone, but he is healthy. Putang ina. Paano nangyari? Skin and bone, tos healthy. Diba? Ang healthy, yung malusog. Paano mo masasabing healthy? Tapos, ang isang braso ni Sarah, dalawang braso na ni Digong. So ngayon mga kababayan, kung gaano kapayat si Digong, ganun din kapayat ang kanyang mga vloggers. At aminin nyo man sa hindi, vlogger ni Digong yan. Kahit tignan mo yung content niya ni Rosalinda. Puro DDS yan, content niyan, pabor yan kay Digong. Tignan mo naman yung kay Harry Roque, puro Digong din yan. Diba? Kung gaano kapayat ang amo nila, ganun din kapayat ang mga tuta niya. Diba? Ganyan po mga kababayan ang problema ngayon. Bakit? Si Rosalinda po ay hinahanap po yan ni Attorney Cristina Conte ng ICC na kasama ni Antonio Trillanes, no? Or isa sa mga abogado ng mga biktima ni Digong sa ICC. Hinahanap po yan si Rosalinda. Kasi bakit? Nilagyan po kasi niya sungay si Attorney Cristina Conte, mga kababayan. Nilagyan niya sungay. Ganon. Nagalit. Si Cristina Conte, hinahanap taga saan, anong address para padala ng supina at kasuhan. Simula po noon mga kababayan, hindi na po lumabas itong si Rosalinda. Kung dati mukha siyang daga, ngayon mukha na po siyang bubwit. Magkaisa lang, di ba? Real Talker po ang pangalan niya. Pero wala na ata ngayon. Dati po, dati mukha siyang daga. Ngayon po, nagmukha na siyang bubwit. Diba? Si Roque po dating Barney, ngayon po ay naging Humbarney na po siya. Humba ni. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang, kakaiba na po yung mga hitsura nila. Kung hindi nyo po napansin, lahat po sila ngayon taggutom na. Kasi bakit? Wala na pong budget. Mas unahin po siguro ng amo nila. Baka Kent may sakit yan, cancer. Cancer po sa ano ma'am? Utak. Dahil sa kabubuhang DDS. Kung ako man po ang amo nila, syempre, mas unahin ko pong kumain at magbayad sa abogado ko para makalabas po ako. Kaysa unahin kong magbayad ng vloggers na bubo lang din naman mag-react. Hanapin natin si dito sa TikTok mga kababayan. Ito po siya. Pag nagsalita yan, napakapangit mga kababayan. Nagsilabasan po. Yung kanyang mga sungking ngipin. Ito po siya. Ito po Ito po mga kababayan, si Mr. Talker. Ayan po siya. Dating sinisiraan si Kakamping. Ngayon, si PBBM naman. Ayan po siya.
Hanapin mo sa video ko Ah. na sinisiraan ko si PBBM. Maria, Maria. Putang ina mo. Rosalinda. Saan daw video niya na sinisiraan si PBBM? Aba, kapag binuksan ko yung TikTok account mo, puro government ang binibira mo. Hindi mo ba sinisiraan si Marcos? Isang utot lang ni Marcos magkamali, sira ang government. Tapos sasabihin mo ngayon, hanapin sa video mo kung sinisiraan si Marcos. Sino pinagluloko mo? Diba? Diyos ko naman. Mga kababayan, ito po siya. Hindi daw niya sinisiraan si Marcos. Pero pakinggan natin. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Wow. Lahat po ng maaari yung suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan. Kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Nananatiling bukas ang isipan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi daw niya sinisiraan ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung tiyak itong makatutulong sa Mukha Pilipinas. siyang daga. Talaga pa? Yes. Ang tanong, sino ba ang gustong makipagtulungan sa gobyerno ngayon? Kayo na lang. Gawin nyo na lang ang gusto niya. Diba? Huwag nyo na idamay si VP Inday. Idadawit mo pa ang pangalan niya. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, pangit man ako, pero mas pangit po ito. Diba? Mukha siyang daga. Sa totoo lang. Tapos tingnan mo, yung leeg. Ang lalim na. Dati medyo chubby-chubby pa siya. Alam nyo, para siyang alam nyo, anak ni Esther, yung ano ba yung may sumigaw na, ano ba yon? Aling Beke, yung anak mo nahulog sa kanal. Tapos sabi naman ni Aling Beke, saan? Tapos bumalik si Aling Beke. Tapos sabi, ba't ang balik agad? Kumusta ang bata? Naalala ko pala, wala pala ako anak. Diba? Tingnan niyo siya. Kita niyo yan? Para siyang anak ni Aling Beke. Aling Beke, yung anak mo, naipit sa gate. Bata. Ba't ang bumalik ka agad? Naalala ko, wala pala akong bata na mukhang daga. Diba? Ito po yan, mga kababayan. Napakasinungaling po nito. Tignan mo, ang payat na. Tignan ninyo, ang layo na. Mukha siyang, alam yung, my precious. Yung sa Star Wars, yung si, my precious. Diba? Para siyang si Unding na nag-level up. Yun nga lang, yung ngipin, sungki-sungki. Tignan mo, mga kababayan, kalaki-laki ng kinita nito sa kakapanira kay PBBM, hindi man lang makapagpalagay ng brace or magpapabunot ng sungki. Diba? Tingnan nyo. Si Harry Roque naman, mga kababayan, kung makita ninyo. Ang layo po ng pinayat niya. Noon na hindi kumakain ng humba versus kumain ng humba na hindi nagpapaalam. Ano ba ang sabi ni General Torre? Wala po akong nakitang adik na hindi pangit. Lahat po ng adik pangit. So, ibig sabihin ba, General Torre, adik ito? Ibig sabihin ba, General Torre, adik ito? Kasi lumubog ang pisngi. Lumaki ang mata. Sungki ang ipin. Bulok pa ang bagang. Adik siguro ito. May negosyo, sabon. Bumili ka 7,000, may libre 2. Tapos iaalok mo, tapos magpipicture ka doon sa malalaking mansion at may maraming sports car. Tapos sabihin, mayaman ka dahil sa pagtitinda ng sabon. Totoo yan, mga kababayan. May negosyo po siya, sabon. 7,000 isang set. Pag mag-avail ka, 7,000 isang set, may free 2. So ngayon, mga kababayan, para maniwala sa'yo, yung mag-downline sa'yo, upline sa'yo, mag-picture ka na nakaupo ka sa sports car. Tapos mag-picture ka na nasa bahay ka na may mansyon. Para sabihin, yumaman ka sa pagtitinda ng sabon. Tigilan nyo nga ako, mga kababayan. Inamin na nga ni Dave, ano ba yon? Yung sa Jessica Soho?
Yung sa Jessica Soho, mga kababayan, naalala sa Rapi Tulfo, si Dave Villanueva, yung sabon-sabon daw na hindi naman daw totoo yung sasakyan at bahay. Tapos kukunin na daw niya ang sasakyan na sports car, hindi daw ibinigay ni yung Sam Versusa pa yun. Oy, Sugar, may galap shout out. Kita niya yan. 7,000, 10 piraso plus 2, magiging 12. Tapos ibibenta mo, mang-aalok ka, tapos lulukuhin mo yung bibili. Ito, nakabili na ako sports car. Ito, nakagawa na akong bahay dahil lang sa sabon. Tapos putang ina, pag tinignan mo reality, nangupahan lang pala. Kaya, Diyos mio Marimar. Ayan, tignan pa yung isa. Dating magnanakaw ng humba, ngayon, tagatira na ng humba. Ayun, pumayat. Siguro, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, ito si Harry Roque, dating 110 kilos. Ngayon, 90 na lang. Butas pa yung tuhod. Bakit? Yung tuhod pa niya, diabetic ito, lata. Alam nyo yung tuhod na, ma'am, Lutiski pa daw, may galap shout out sa Dipulog, may gabi diha. Kay Mayor Tan, kay Uy, mga Birto Uy dyan. May galap shout out dyan, mga mayor dyan. Dipolog City. And then, mga halushos, no? May galap shoutout sa inyo dyan. So, ngayon, mga kababayan, eto nga, naalala nyo, mga kababayan, si Harry Roque noon kung gaano kataba ang mukha versus ngayon. Kita nyo? Kita nyo? Sit! May galap shoutout. Relate ako dyan sa sabon. Ken, clickbait ka. Anong clickbait? Totoo naman talaga to. Diba? Totoo to. Noon versus ngayon. May mukha, mataba versus payat. Walang kain, mukhang butike. Diba? Baboy noon. Jurassic na ngayon. Diba? Ang ganda. Baboy noon. Mga Jurassic na ngayon. Buhay pa. Nagtitipworm na. Oy, purga-purga din pag may time. Ang title mo. Hindi. Nako, Ma'am Ilocanos, hindi siya clickbait. Mamaya, sa title ko. Nako, speaking of title. Ito na, mga kababayan. Ito, Ma'am Ilocanos. Hindi clickbait yan. Ito, ha. Gusto nyo, patunayan ko yan, ang title ko, hindi clickbait. Ito na. Sunod natin, Duterte. Ito ha, mga kababayan. Sangkot sa anomalya.